Ako si Teacher Eve, ang inyong guro sa MAPE Health 3. Halina at tuklasin natin ang paksa sa araw na ito. Simulan na natin ang talakayan. Sa ating aralin, inyong malalaman ang mga dapat gawin upang magkaroon ng malusog na pamumuhay. Mahilig ba kayong maglaro ng mobile games? Sa aking kwento ay makikilala ninyo si Marky, isang batang mahilig maglaro ng mobile games. Si Marky na mahilig sa mobile games. Si Marky ay nag-aaral sa ikatlong baitang ng paaralang elementarya ng General L. San Miguel. Binilhan siya ng kanyang nanay ng bagong cellphone upang magamit sa kanyang online classes. Palagi siyang pinapayuhan ng kanyang nanay na tapusin muna ang kanyang mga takdang aralin bago maglaro ng mobile games. Isang araw, hindi niya nasagutan ng kanyang module. Inuna niya ang paglalaro ng kanyang paboritong mobile games. Sa kanyang paglalaro, ay nakalimutan na niyang kumain ng tanghalian. Tuloy-tuloy siya sa paglalaro hanggang sumapit ang hapon. Pagdating ng kanyang nanay mula sa trabaho, ay tinanong siya nito, Anak, kumusta ang pagsagot mo sa iyong module? Natapos mo ba ang mga gawain mo ngayong araw? Hindi po, inay. Gagawin ko po mamayang gabi bago po ako matulog. Kumain ka muna bago gumawa ng iyong mga gawain, wika ng kanyang nanay. Pagkatapos kumain, ay agad na kinuha ni Marky ang kanyang cellphone at pinagpatuloy ang kanyang paglalaro. Nakalimutan ulit niyang gawin ang kanyang mga aralin. Nakatulugan niya ang paglalaro ng mobile games. Kinaumagahan ay sobrang sakit ng kanyang ulo at tiyan. Mataas din ng kanyang lagnat. Agad siyang dinala ng kanyang ina sa Noveleta Health Center para mapasuri at maipagamot. Bawal sa batang katulad mo ang sobrang paglalaro ng mobile games. Nakakasama ito sa iyong kalusugan. Importanteng magkaroon ka ng sapat na tulog. Kumain ka sa takdang oras ng mga masustansyang pagkain, sabi ng doktor. Opo, doktor. Simula ngayon ay ititigil ko na po ang paglalaro ng mobile games. Tama! Ang batang katulad mo ay dapat naalagaan ang sarili upang magkaroon ng malusog na katawan. Simula noon ay inihinto ni Marky ang paglalaro ng mobile games. Ginagawa na niya ang kanyang mga takdang aralin. Kumakain na siya sa tamang oras at sinisiguro na sapat ang kanyang tulog. At siya ay namuhay ng masaya at malusog. Nakalulungkot naman ang nangyari kay Marky. Mabuti na lang at binago niya ito at namuhay ng malusog at masigla. Nakakatulong ang kaalaman sa mga gawaing pangkalusugan upang maging maayos ang ating pangangatawan. Kaya lang, nalilimutan itong gawin ng ibang tao dahil hindi sa lahat ng oras ay naaalala natin ang mga ito dahil sa dami ng ating mga kailangang gawin. Papaano ba tayo magkakaroon ng healthy lifestyle? Mahalagang matutunan ang pagkakaroon ng healthy lifestyle o malusog na pamumuhay. Ang healthy lifestyle ay tumutukoy sa iba't ibang gawaing pangkalusugan na palagi at paulit-ulit mong ginagawa araw-araw, kagaya ng pag-ehersisyo, pagtulog sa tamang oras
at pagkakaroon ng balanseng pagkain. May paraan upang kahit hindi natin ito sauluhin, tiyak na atin itong maisasagawa. May 5 paraan upang magkaroon nito. Una, pagiging malinis. Ugaliing maghugas palagi ng mga kamay bago at pagkatapos mong kumain. Maging malinis din sa bahay at sa kapaligiran. Maaari kang maglinis sa umaga pagkagising mo o sa hapon pagkatapos mong gawin ang mga takdang aralin. Ikalawa, gumamit ng malinis na tubig. Palaging uminom ng tubig na may daming 8 hanggang 10 baso sa loob ng isang araw. Ikatlo, kumain ng balanseng pagkain. Mahalagang kumain ng iba't ibang masusustansyang pagkain na kailangan ng ating katawan. Maghinay-hinay din sa pagkain ng junk foods o mga pagkaing mataas sa calories, sugar at sodium. Ika-4, pagkakaroon ng sapat na tulog. Upang maiwasan ang pagpupuyat, siguraduhin hindi bababa sa 8 oras ang pagtulog. Maaari mong sukatin ng oras sa pamamagitan ng pagtingin sa iyong orasan. Ika-5, mag-ehersisyo. Gawin ito sa loob ng 30 minuto hanggang 1 oras araw-araw. Maaari mo itong gawin sa pamamagitan ng paglalaro o pagtulong sa mga gawaing bahay. Madali lang, di ba? Kung gagawin araw-araw, tiyak magiging ugali mo na ang mga ito at magkakaroon ng healthy lifestyle. Ngayon, ating subukin ang inyong natutunan. Basahin at unawain ang mga pangungusap na may kinalaman sa mga gawaing pangkalusugan. Iguhit ang masayang mukha kung ang pangungusap ay tama at malungkot na mukha naman kung mali. Mayroon kayong 10 segundo upang isipin ang sagot sa bawat bilang. Unang bilang. Ang batang tulad mo ay dapat matulog ng hindi bababa sa 8 oras. Kung ang sagot mo ay masayang mukha, tama ka. Ikalawang bilang. Huwag mag-ehersisyo upang hindi mapagod. Kung ang sagot mo ay malungkot na mukha, ikaw ay tama. Pangatlong bilang, iwasan ang pagkain ng junk foods. Kung ang sagot mo ay masayang mukha, ikaw ay tama. Ika-4 na bilang. Uminom ng 4 na basong tubig sa isang araw. Kung ang sagot mo ay malungkot na mukha, ikaw ay tama. Ika-5 bilang. Maghugas palagi ng kamay bago at pagkatapos kumain.
Kung ang sagot mo ay masayang mukha, ikaw ay tama. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Laging tatandaan, walang mahirap na aralin ang hindi kayang alamin, basta't tayo matiisin. Muli, ako si Teacher Eve, ang inyong guro sa MAPE Health 3. Hanggang sa susunod, paalam!